yung kargang storya agad. May kargang storya, may kargang direksyon. It's all orchestrated. Alam, kabisado na natin yung the way that media has been working in our country. Alam na natin pag may PR job, and this is definitely PR job. Ano yung nakikita niyong tumbok ng PR job na yun at sino yung pinapapogi o sinisira? Susubukan na sirain ang credibility ng testigo. Yan talaga yan. Diyan papunta yan. And we'll see. Kasi ang tao naman ngayon nakakaintindi. Hindi naman makukuha na ng lahat sa hudyat ng bola. Hindi naman lahat ng natubola na. Okay, kaya nakita ko may binanggit dito yung si Attorney Kapunan doon sa criminal cases daw against the star witness. Totoo po ba yan? Yung mga criminal cases na kinakaharap niya? Meron kami final na cases yan. Kasi nga, yun ang unang suspect namin talaga. Sila yung unang natumbok namin na taong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Kaya may nag-file kami ng kaso talaga. Hindi, meron pa siyang binanggit. Pending na sa Court of Appeals yung ibang incident na yan. Pending pa sa Court of Appeals yung ibang incident. Iba part pending sa RTC. Yung RTC ayaw i-issue mag-issue ng bagong arrest warrant against the suspects whom they granted bail. Talagang mabigat to. Kahit nasasabi ng Court of Appeals ay bail was wrongly given. Wala, ayaw pa rin ng RTC. Kaya tingin mo rito. Pero nga, how does that affect yung mga criminal cases that he's facing? Well, we It's just have to credibility fight it on and we will have to write the Supreme Court about each specific detail that points out to a grievous error or a grievous error in judgment or a real act that constitutes a delict on the part of some people. Pero does it even affect the credibility of his testimony or for I don't think so. his decisions? Hindi naman napapalitan niya kasi ang taong nagagaling sa loob, may dungis talaga yan, wala kang magagawa. May dungis talaga yan. Kasi nasama na yan sa putikan eh. Sa putikan na nanggaling yan eh. Di ba ang rule po, kung hindi ako nagkakamali, ang star witness, it doesn't have to be the least guilty, pero hindi lang siya dapat yung most guilty. Tama po ba? Well, that's part of the jurisprudence that we have read about the least of the most guilty and being discharged as a state witness. Marami kasi yun na yan. Parang for every case, another rule yan. Another way of looking at the case. Walang specifically the same case. So, pero dito, in this case ng mga sabongero, ano po ba si alias Totoy? Least guilty or not the most guilty? I cannot judge yan. Hindi ko ayaw sabihin ng case. I cannot give you a judgment on that part. Pero would you prefer na maging state witness po siya? Oh yes, definitely kailangan natin siya para ma-unravel talaga ang katotohanan dito. Hindi ako cellphone. Parang magkaroon din ng mas may konkretong pag-iisip dito. Sabi niya, nagsabit siya ng mga video tapes at mga audio recordings. Mga ilan po yung pinag-uusapan natin dito? Actually, wala sa akin. Nasa tao ko yung... meron ako mga people in charge dito. Hindi wala sa akin yun. Kasi dami ng kabangan namin, Christian, I have to dedicate a lot of it. And at least I trust the person holding these recordings and alam niya to heart ang laman nito mga recording na. Opo. Tapos kanina rin, pinapakinggan ko yung press ko ni Atong Ang, nakasama yung kanyang abogado o mga abogado. Binabanggit nilang naratibo rin doon ay kailangan talaga ng hustisya para dun sa mga nawawalang sabongero, pero dapat daw hindi ma-mislead ang mga investigador, pati yung publiko sa ginagawang investigasyon. Ano po ba sa PR job? It's a PR job. Ano yan? Talagang press job yan. Ginagawan talaga nila ng narrative para to let themselves off the hook, para hindi sila mapag-initan. Mainit na, Christian eh. Hindi mo na pwedeng tukuhin ng taong bayan dito. Iba ang paniniwala ng taong bayan tungkol sa kaso. Yung sinasabi nila na ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Atong Ang, no? Nag-joke pa siya, no? Lover boy, di ba? Pero hindi raw totoo yung mga sinasabi at mga dissenting tao daw inaakusahan ito si alias Totoy. Ayun sinasabi nila. Pero may credibility ba yung kumpara dun sa bigat ng mga akusasyon sa kanya na alias Totoy po? Ako, tingin ko,
malinaw talaga yung pangyayari. Pagka, Christian, maybe I should show you the statement of alias Totoy, and let you be the judge. Kung anong basa mo. Oh, nabasa mo na ba? Hindi pa po. I would love to have a copy. Oh, sige, Baka pwede magkano mo. tayo? Oh, we'll make a way para mabasa mo yan. Eh, kumusta po yung seguridad ni alias Totoy kung ganito kabigat yung kanyang mga binabangga? Paano po yung seguridad niya? General Torre, our Chief PNP has him well secured. At saka this goes all the way to the Chief PNP being concerned about the case. Eh, paano po yung possibility? Baka biglang bumaliktad ito later on. Yung tingin ko, hindi na too late na para bumaliktad. Tingin ko, hindi na. Ano Bakit? na ito eh? He has crossed the Rubicon, so to speak. Saan pa siya pupunta pagkatapos? Anong gagawin niya pagkatapos? Kung ano siya pupuntahan, ito talaga pupuntahan ito.